Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron tayong makakasama and isa siya sa challenger ng ating 30 days bookkeeping challenge. So kung interested kayong malaman ang story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested kayo sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Alright, so let's all welcome Jenny. Jenny, please introduce yourself naman. Hello, magandang hapon. I'm Jenny Pabia and single mom because namatay po yung asawa ko year 21. So naging single mom ako of 2 kids and yeah, because wala na akong katuwang sa buhay, kaya nag-hustle harder talaga. Kumbaga, and then nakita ko tong course mo. Um, Last year palaging nag ano sa ano ko sa newsfeed na bookkeeping and then I am currently working as a corporate bookkeeper sa isang construction firm. So naging part-time ko na lang sila ngayon kasi yung full-time ko nasa US na. Wow, okay. So ibig sabihin, before ka pa mag-virtual bookkeeping, meron ka ng background sa accounting sa bookkeeping. Yes po. 10 years na po akong nagtatrabaho as bookkeeping pero wala po talaga akong experience using QuickBooks software kasi yung ginagamit namin is puro Excel lang talaga. Okay. So sa sa company na pinag-workan mo dito sa Pilipinas, ano yung ginagawa mo sa kanila as virtual bookkeeper? Ako po yung nag-handle ng kanilang accounts receivable, accounts payable, and then pati yung expenses. At ngayon nga, nung nag-retire yung accountant namin, parang nasa akin na lahat yung trabaho. Tapos yung salary increase, alam mo na, pihikan magbigay yung mga ano natin dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, I feel like parang na-overwork ako but underpaid, parang ganun. So doon ako na-motivate na kailangan talaga mag-ano ako, mag-enroll na talaga ako sa course na to kasi na ano na ako, marami na akong nilist na mga bagay na dapat kong gawin, ano yung basic ganun. Pero nung time talaga na oh, kailangan ko na to. I have to do this. I have to take the risk. Okay. So, alright. So, meron kang background sa accounting and then nag-join ka ng 30-day challenge, di ba? Yes po. So, question, kasi tayo, iba-iba tayo ng way to learn, di ba? So, yung iba, nagle-learn sila kapag nagdo sila ng research on their own. Yung iba naman, kailangan gagabayan mo or yung iba naman katulad nito, like online courses na merong tutorial and then activities to work after watching the tutorial. So, ano yung nag-work sa'yo? By doing research or the other way around? Both po, by doing research and also enrolling sa course kasi mas na-enhance ako lalo na sa challenge natin na mayroon talagang hands-on experience. Kasi kung more on research, yung iba kasi they share only how this software works, not the actual work na kailangan mo talagang trabahuin to. So, yan talaga yung pros ng course na napakalaking tulong. So, nung nag-join ka ng challenge, full-time ka pa nun sa corporate. Yes po. And then, yung course mo, um, nag-watch ako ng video during my lunch break. Gabi, sinagad ko talaga yung 1.5 hour ko na lunch break. Tutok na tutok ako sa laptop. Tapos, nasira pa yung laptop ko noon.
Tapos nahuli na talaga ako sa mga course. Sabi ko, Coach, ngayon ko lang na-submit nung sa zero, ganito, ganyan. Sabi mo, okay lang, pwede pa naman, pwede pa mag-submit. Sabi mo nang gano'n. Sabi ko, ay, thank you talaga. Kasi grabe, as in, down na talaga ako noon, Coach. Yung laptop ko nasira, tapos yung pinangbayad ko sa course is utang pa talaga yun. From, kasi nga wala akong budget. Kasi kakakanti lang yun talaga yung sahod. Enough na for may almost college na ako na anak. Yung eldest ko, magka-college na siya. Like, senior high na siya ngayon. So, yan talaga. Gabing gipit na talaga. Oh my God. Okay, so I think before itong interview na to, meron pa akong nakausap kanina. And same kayo, na inutang niya lang din yung binayad niya sa course. So okay, so thank you for sharing that. So, 'di ba? So every lunch break ka gumagawa ng activity or nagwa-watch ng video. Yes po, coach. And then, And then pagdating sa hapon, pag-uwi sa bahay, tutok na din naman po ako. Tapos, pag medyo gumana yung utak ko, until 3 a.m. gising pa ako, coach. Nag-ano pa ako dun sa zero. Kasi ayoko mawala yung knowledge na-earn ko, na-gain ko. Sabi ko, ay hindi, baka bukas makalimutan ko na kung paano gawin. So, until 3 in the morning, gising pa talaga ako. Nagtapos okay. ng ng mga task. Wow. So as in, talagang sineryoso mo siya. Yeah, tapos ang talagang tutok ako dun sa zero kasi mas bet ko siya Yes, kaysa kasi I could go. QuickBooks. Mm-mm. Oo, ako din. So, so after the challenge, anong batch ka ng challenge nag-join? Sa May po. May 2024. So, Yeah. May to June yan, di ba? No, April to Or May. April to May. Okay, so Yeah. April to May, kailan ka nakaland ng client? November 1st po. Okay, exact. Ilang months. Yeah. Okay. So, June, July, August, September, October, November. So, almost 6 months or sabihin natin 6 months. Mm-mm. So, ano yung ginagawa mo during that time na after the challenge, ano yung ginawa mo? After the challenge, doon nag-ano na ako, coach, nag-start na ako mag-build ng online profile sa mga online job platforms. Nandun ako sa Upwork. Kaso sa Upwork, nahirapan ako kasi marami silang kailangan mo talaga mag-upload ng mga proposal, portfolio, ganun. Tapos may iba pang mga certificate. Tapos hindi pa ako nakakuha, um, to be honest, hindi pa ako nakakuha ng zero certificate at QuickBook certificate. Sabi ko, oh my goodness, parang talaga, kumbaga, wala pa akong confidence na mag-apply. Kasi Mm. usually, hinahanap na, may zero certificate ka ba? May QuickBooks certificate ka ba? Sabi ko, wala, but I take this course, blah, blah, blah. Tapos yung certificate mo, coach, huli ko na din na-receive kasi nandun pala sa isang email ko. Hindi Oh, dito. Tapos natanggap ko October 31st nung gabi. Tapos 12:30 yung interview ko doon sa US client ko. Sabi ko, pag open ko doon sa message, sa email ko ng isang email, kasi doon kasi yung mga ginagamit ko na pang apply, pang online jobs na mga tapos itong email na to na ginamit ko ngayon is yung personal talaga, yung oo. akin talaga. So, doon ko pala na-register yung course. So, sabi ko, Oo. oh, dito lang pala to. For how many months na hinintay ko to? Sabi ko, oh, pagkatapos pala ng course na send na, sabi ko, oh my goodness. Tapos, sobrang saya ko nun, coach. So, before the interview, masaya na ako. Kasi nandun na yung certificate ko. As in, sobrang saya. As in, wala talagang makapigil sa tuwa ko. And then, di na ako natulog hanggang 12:30. 12 pa lang, andun na ako sa nakaabang. Oo. Excited talaga. So, kumusta yung interview mo? Yung interview ko is naging discovery call. Kasi instead na ako yung tanungin, kasi nag-message siya, ito yung nangyari, coach. For that span of months, from May to November or to October, let us say, always akong nag-apply.
Pero, hindi ako katulad ng iba na 10 application per day. Sa akin yung feel ko lang sa Upwork nga na check ko, 8 lang pala yung nasendan ko doon. Kasi andun ako sa Indeed, sa Upwork, pag may connects na ako, pag may free connects na, doon ako nag-a-apply, nag-send, pag tingin ko 5 to 10 pa yung nag-submit ng proposal, sige apply tayo dito. And doon ako sa virtual staff at sa yung dito sa Job Street. And then meron ding sa LinkedIn. Nandun Mm. din. Pero yung confidence ko hindi pa talaga to the highest level. Kumbaga, wala pa talaga akong na mag-apply nung una. Tapos ang nangyari, nag-message to si client from US. Sabi niya, construction accounting ka. Sabi niya, kaya mo bang gawin to? Ganon. Sabi ko, yeah, kaya ko yung gawin yan ang ginagawa ko ngayon. So, sabi niya, can we have a quick call later? Later, parang sabi niya yung time, kinumpute ko pa yung time kasi ang gamit niya is yung time zone niya. Tapos kinakabahan ako, 9:30 ba to or 12:30 dito sa atin? Nag-inquire na naman ako sa Google. So, ayun, 12:30 nga dito sa atin. Sabi ko, okay, kaya natin to. Tapos ayun, coach, yung natuwa na ako dahil na-receive ko yung certificate mo, nakasmile na ako pagkausap siya sa pag, pag-open pa lang, hello, hi, parang ganun. Kasi ang tuwa, saya-saya ko nun. Sabi, wow, parang naano siya sa kasiyahan ko. Sabi ko, hi, I'm Jenny. And then napakilala din siya. Sabi niya, wala nang tanong-tanong coach kung anong course mo, anong ganito, anong experience mo. Sinabi niya lang agad, Jenny, this is our problem, blah, blah, blah. Sabi ko, wow, okay. So, sinabi ko sa kanya, kaya kong gawin yan. And then, di na ako hiningan ng resume. Di siya nang hingi ng certificate. Wala talaga, coach. Walang hiningi. Pag tingin niya na kaya kong gawin, kahit the way I talk to him lang talaga, sabi niya, okay, since alam ko kaya mo to, you're my top candidate. Sabi niya, marami din pala silang in-interview. So, So sabi ko, wow, thank you. Sabi ko, pero nag-pray talaga ako noon ko. Sabi ko, Lord, we should win this. Kasama kita ngayon. Diyan ka sa tabi ko ngayon, Lord. Sabi ko, diyan ka sa tabi ko ngayon. Kasi ilang interview na yung nadaanan ko, coach, puro ako bagsak. Sa mga agency, parang pang Miss Universe kasi yung question. Like, yeah, parang napakahirap sagutin. Tapos sa kanya, direct client, sinabi niya lang yung problem niya. Tapos ganito na talaga yung namin, yung conversation hanggang sa naging close. Masyado na kami that time na okay ka nang parang ang gaan sa loob. Parang ganun, coach. And then sabi niya na, tapos after the interview, sabi niya, may tanong ba raw ako? Sabi ko, yeah, would you please tell me the name of your company? Kasi di pa niya napakilala yung company name nila. Tapos doon nilista ko lahat ang anong name, baka scam to. Kasi wala naman siyang job post sa OLJ. Nag-message lang talaga siya sa amin, sa nila, prospect nila na na tao. So, ayun, ni-research ko siya sa Google. Oh, 5 stars naman pala ang rating ng company nila. So, sabi ko, oh, ito na talaga, Lord. Sabi ko, and then sabi niya, you're my top candidate, sabi niya. Tapos sabi ko, what about the rate? pa, pa, ano lang, yung hininaan ko yung boses ko kasi nahiya ako, what about the rate? Baka nga $1 lang to per hour. Nako naman, sabi ko. Sabi niya, di ba yung post mo is ganitong rate? Sabi niya, sabi ko, oo. And then he said na, mas mataas yung bigay ko sa'yo. Mas mataas rate mo. Ay, grabe, sobrang tuwa ko, coach. Pero di pa rin ako nasatisfied. Sabi ko, pag wala pa tong contract, hindi pa din. Ah. Pwede pa tong makuha sa iba. And then, later in the morning, November 1st talaga, like 6 hours after the interview, natanggap ko yung contract. Ah, ang Sobrang saya galing. ko. So, ibig sabihin, para sa'yo talaga siya. Yes, Iba para kasi yun sa... eh. Iba yung pakiramdam na light yung light yung feeling mo kapag may kausap kang client, kesa dun sa parang stress ka na parang nape-pressure ka. Iba kasi yun. So, kumbaga parang pag light, yun yung sign para sa akin na, okay, match kami nito. So, possible, makukuha ko to. Or Oo. magkiklik kami. So, makukuha ko yung job. So, ganun yung minsang pinapakaramdaman ko. Kapag medyo parang ang bigat sa pakaramdam, yung way mo siya kausap is
Iba talaga, different Totoo talaga. So, talaga. ay, parang hindi siya. So, pero, yeah. So, tama Mm. yun. So, di ba, nag-invest ka sa course ni Kaji. So, may investment, meron kang pera na nilabas. So, ano naman yung ROI sa'yo? Naku, coach. One day pa lang, kuhang-kuha na yung ROI. So one day, 8 hours pa lang na duty ko sa kanya, as in, return of investment na talaga. Sabi ko, thank you talaga. Kaya sobrang tuwa ako. Nag-message talaga ako sa iyo, coach. After how many months of waiting, ito na talaga. Sobrang, thankful talaga ako. Kasi wala talaga akong idea, coach. Tapos yung iba, yung alam mo na gatekeeping pa, yung yung puro na lang naman walk through yung ginagawa nila. Tapos sabi ko iba talaga yung nag-invest ka talaga sa isang course na alam mong may babalik din sa'yo. Tapos, di pa talaga ako mag-enroll nun. Kaso, paulit-ulit kong, um, paulit-ulit kong ni-review or nag-watch ako ng YouTube mo, yung babae ba na taga, Agusan del Sur, yung sabi niya, Coach, bahay kubo lang yung bahay ko. Well, hindi ako graduate. Sabi niya, every time na maligo ako, coach, na doon yung phone ko, yun yung naka-play as in, sabi ko, pang ilang beses ko na to, coach. Sabi ko, ilang beses ko na to na pinagbasan ko talaga yung ano niya, grabe, sabi ko, one day, ako na naman yung kasama ni Coach Jan. Sabi ko ganun, sabay buhos, maligo na. Sabi ko, ako na naman to. Sabi ko, one day, ako na naman yung ganyan. Nung ganun. Tapos, nilista ko yung, it will only work if you do the work. Andun yun sa notes ko talaga. Sabi ko, walang mangyari sa buhay natin pag, lang, dyan lang tayo sa comfort zone. Kasi, Yes. takot tayo nga na mag-take ng risk na what is the life behind our comfort zone, sabi ko. Kasi nga ako, wala pa akong bahay, coach. Kasi yung bahay namin binenta pag abroad ng husband ko. Tapos ngayon nakitira ako sa mother-in-law ko. Nawala yung mother-in-law ko, tapos nagka-problema pa sa mga in-laws, Sabi ko sa mga ano ko, one day magpapatayo tayo ng bahay, sabi ko. Kahit ako na lang, magpapatayo tayo ng bahay, sabi ko sa kanila. So, yun yung nagbigay sa akin ng motivation talaga na yung baga planuhin kung ano yung dapat gawin. Tapos nakita kita, sabi ko, ito na yun. Ito na yung sign. Kasi paulit-ulit ko na lang itong nakita, sabi ko. Tapos paulit-ulit ko din pinanood. So, ayun ako, sabi ko, Lord, ito na. I-bless mo yung mga ways na gagawin ko. So, ayun. Laking Ah, pasalamat ko. thank you, Jenny. Nainis ka? Naiiyak nga din Okay, ako, so, coach. nakakainis ka? Ah, Yeah, okay, kasi so, mm, ano, pero di ba, kasi iniisip ko, yung ibang tao, kapag, halimbawa, katulad nung sa situation mo, May ka na nagtapos ng challenge, November ka naka-land ng client. So, ang haba ng panahon. Like, meron bang pagkakataon na naisip mo na, ay, baka hindi para sa akin to. Itigil ko na lang kaya to. Meron bang ganun? meron, coach, dumating talaga sa akin yung gano'n na baka pang-government ako kasi nga civil service pastor naman ako. Sabi ko baka kailangan na maglipat ako sa government. And during those times na within 5 months, nag-apply din ako ng mga government jobs. Pero, ayun, parang sabi nila, kung government jobs, may mga tao na daw na nakaabang doon for, purposes lang talaga. So, doon nawala na naman ako ng hope. Sabi ko, ipupursue ko talaga to, ipupush ko to. Baka may kulang lang talaga. Doon nag-research din naman kung paano talaga yung strategy na gawin sa mga online profile mo. Sabi nila, may nakita ko na use keyword generator. Sabi ganun, para kung mag-search ng word yung naghahanap, yung sa'yo yung makita. So, andun yung kasi construction and accounting, nagsama. So, ayun, nakita niya ako, coach. Andun yung And then, keyword ang maganda talaga. kasi doon, yun yung talagang background mo, yung construction accounting, di ba? Oo.
Yeah. Yung kumbaga, yung na-attract mong client is from the same industry din. Mm. Yeah. Halos halos silang lahat na nag-ano sa akin, nag-inquire, same industry, construction, bookkeeping. Okay, so question. Actually, this is not a question, but ano yung advice na mabibigay mo sa lahat ng aspiring virtual bookkeeper na nasa same situation mo before? Na ayaw lumabas sa comfort zone. For example, natatakot, may doubt sa sarili, kaya ko ba to? Mag-work kaya to sa akin? Ano yung masasabi mo sa kanila? Ano yung words of wisdom mo? Ang masasabi ko, coach, na huwag mawala ng pag-asa. Kasi in every rejection talaga, ayun yung redirection ni Lord nga na apit ka na sa possible na para sa iyo talaga. Tapos ipag-pray din natin yung future client natin. Yung bang kung gaano tayo maghanap ng mga possible partner sa buhay, ganun din yung pag-pray natin sa possible client na Lord, bigyan mo ako ng client na generous, client na di toxic, client na hindi narcissist, parang ganun. Yun yung pinag-pray ko. Tapos, kung dumating man sa point ng life nila na feel na parang di talaga sa akin to, sometimes kasi sinabi ko na lang sa sarili ko, maybe it's the enemy is trying to deceive you na kasi malapit ka na doon sa blessing ni Lord, parang gusto kanya kunin hindi yan para sa'yo. Parang ganun. So, parang tap yourself na lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Di ka nag-iisa. Kung nakayanan ko, kaya niyo rin. Ayan. Okay. Thank you so much, Jenny, for sharing. So, meron ka pa bang ibang gustong i-share before we end this call? Yun lang po, at wag pong kalimutan talaga na sa bawat pag-submit po ng application natin, samahan din ng dasal po. Dasal na ito na ba yun, yung para sa atin. And of course, sa mga di pa nagpa-enroll dyan, malaki talaga. Sa akin nga, 1 day lang return of investment na talaga. As in, ang laki ng naitulong. So, may second client pa ako na yung sa ano ba coach, real estate na bookkeeping sa UK. Pero nag ano pa kami dun sa rate, nag-usap pa kami kasi ayaw niya i-project base, gusto niya parang hourly base and how many hours kung gagawin kaya nagtanong ako sa iyo kung kailan ba kayang tapusin yung ganong transactions. So, sabi ko, ang masasabi ko lang is kung nag-doubt kayo na mag-enroll kasi nga medyo mahal, compare sa iba naman, ayahin mo naman yung iba na pang 150 or 199 pesos lang. Yung iba coach, bookkeeping 99, pero wala ka namang coach na mapagtanungan. Kung wala namang coach na mag-guide, kung puro lang talaga din downloaded na video lang din sa mga YouTubers, mag-YouTube ka na lang. Huwag na mag-invest ng 99. Pero dito sa kay coach, mag-invest kayo, may matatanungan kayo in case na di nyo kaya, especially yung first time mo talaga as VA bookkeeper na walang experience. So, meron talagang community na mag-guide kung ano ang gagawin. So, laking pasalamat talaga, laking tulong, coach. Thank you so much, Jenny, for your kind words. And thank you so much din sa time na binigay mo. And I'm sure na maraming makaka-relate sa sa story mo. So, single mom, and galing ka kumbaga, ang dami mong pinagdaanan bago ka makakuha ng client. So, for sure, maraming ah tao na nanonood ngayon ng video na to na nasa same situation mo before. So, thank you so Yes, much coach. for trusting Thank you, Kaji and the coach. team for sharing your story. So, I hope na marami pa kaming success story na ma-receive from you in the next few days or months and years. So, Yes, coach. yes, congratulations sa client mo, and yeah, always remember it will only work if you do the work. So, thank you so much, Yes. Jenny. Thank you, coach. Okay, so if you like this video at nakarelate kayo sa story ni Jenny, please let us know sa comment section kasi babasahin din niya ni Jenny. So thank you so much everyone, and I hope to see Thank you again you. sa next